God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give!
1,000 reason to celebrate and to give thanks to God. Come on, let's give a clap offering to the Lord. Yung the best clap para sa Lord. Come on. Oh! Woo! We thank you, Lord. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hey! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hey! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Hey! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, give God the highest praise. Come on,
naman yung palakpak na nagpapasalamat ka sa Lord. Grabe. Sa'yo sa tayo mo, grabe si Lord. Sino dito, naniniwala ka na walang perpektong tao? Di ba lahat tayo, sometimes dumarating tayo sa kakulangan natin, sa pagkakamali natin, pero si Lord ang kapunuan ng buhay natin. Sino naniniwala doon? And sometimes we are not faithful, but the Lord still faithful in our life. The Lord will still stand in our life. Yung mga panahon na parang pili mo gumugulong ka na, nadadapa ka na, pero ang Lord ang tatayo para sa'yo. Sabi dito sa Psalms 89 verse 3, this is my devotion today. Sabi dito sa TPT, I heard the Lord say, my covenant has been made. Sa'yo sa tayo mo, has been made. And I'm committed forever to my chosen one, David. Sa ibang version, I have sworn to David, my servant. Pwede bang palitan mo yan ang pangalan mo ngayon, yung si David? Sa ibang version, I'm committed forever to my chosen one, Miguel. Grabe. To my chosen one, Jai. To my chosen one, Melay. To my chosen one, April. That's why, yun yung promise ng Lord, I am committed to you. Hindi niya sinasabi ito sa lahat, sinasabi niya to personally sa'yo. Kung bakit ka nakakatayo ngayon, hindi dahil sa galing mo, sa lakas mo, or kung anong meron ka. It's all because of the Lord. That's why pwede bang bigyan natin siya ng clap offering praises. Lord, thank you. Sa lahat ng kakulangan ko, Lord, ikaw ang kapunuan ng buhay ko. Sa lahat ng pagkakamali ko, Lord, ikaw ang tama, Lord. Nag-iisang tama sa buhay ko. Come on, let's praise Him. Give Him praise. Worship Him today. Come on. Thank you, Lord. Woo. Pagkukulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng abag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Walang sala,
ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag? Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran, at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabairan ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. O Diyos, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabairan ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sudulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit ba sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Oh, Jesus, purihin ka, O Diyos. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Lord! Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Wala kang katulad, wala na higit sa'yo.
wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad! Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Come on. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on for the last time. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Come on, give Him praise. Yes, Lord. So, welcome everyone, and let's continue to pray for our pastors and some of the leaders na kasama ng ating mga pastors, because naniniwala tayo kung ano man yung mga lugar na napupuntahan nila at na-overcome nila, one day ikaw naman ang kasama doon. Kaya, I'm so much excited to share with you the word that comes from the Lord. Sige po, let's settle down na. I believe lahat may seat na, so whatever it is, wherever you are, so just bear with us. Talagang we're praying na for a new facility. Amen. Kung hindi tayo masisikipan, hindi tayo maiinitan, hindi tayo maiirita, hindi tayo mananalangin sa Lord, the Lord give us a new place to cater your people. Kaya talagang bear with us. Let's just enjoy, kasi sa mga susunod, parte na lang to ng history natin. Kaya nakaka-excite kasi yung sa susunod na magiging family nila Judith, nila Kuya Alex, kapag kami mga susunod ng mga kids, mas bata pa, kala Jacob, hindi na sila maiinitan. Kasi sila na yung magmamana ng resulta ng obedience natin ngayon. Right now, I'm praying na makatch natin yung heart ng gusto ng word na ipa-receive sa ating lahat. Because every one of us, napakaganda ng share ng ating pastor last Sunday, na talagang when we believe kung ano yung gustong ipa-experience sa atin ng Lord, we will receive it. And right now, I'm praying na lahat tayo makita natin ang importance that we need to be in the presence of God. We need to be the presence lover. Please tell the person next to you, be the presence lover. Alam niyo ba, ang sarap kapag ka nasa presensya ka ng lover mo. Tama ba?
Alam mo, may experience no? Pero ang sarap kapag ikaw yung nagmahal kasi alam mo, you want to give your best kasi mahal mo. Tama ba? Sino po dito may mga asawa? Nung panahon na nililigawan mo yung asawa mo, 10 years ago. Lahat ng gusto. Lahat ng cravings. Talagang lahat, parang kakakita nyo pa lang, I miss you agad. Tama? Ganon kapag ka nasa presence tayo ng lover. But right now, my prayer is maging heart natin na Lord, ako yung maging lover mo. At this time, I'm chasing after your presence. Na whatever it is, wherever I go, I make sure that I'm in your presence. Kaya this morning as we come, it's more than a song, it's more than ano bang suot natin, it's more than kung saan ba tayo nagpupunta, it's more than kung sino ang leader natin, it's more than kung maayos ba yung pananamit natin. But what really matters right now is why do we worship God? Minsan ba natanong mo na, ba't ako nandito? Kasi sabi ng leader ko kasi sabi, pumunta daw ako But right now, maging malinaw sa atin, maunawaan natin that Lord, I'm here kasi alam ko na minahal mo ako. Kaya right now, mapahalagahan natin that Lord, I love to be in your presence. I love to be in your presence. Let's pray. Heavenly Father, we come into your presence. Continue to settle our hearts. Whatever it is the condition ng bawat isa sa amin, makatagpugo ka namin sa oras na to. We want a new heart that comes from you. We want a new obedience that comes from you. So that, Lord, encounter us right here in this moment so that our obedience, our love for you will never be the same again. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And you know, sabi ng word na, come on, give God the highest praise. Palakpakan natin si Lord. As we welcome His presence, we honor you, Lord. The word of the Lord says in Revelation chapter 2, verse 4, in AMP version, "But I have this charge against you, that you have left your first love. You have lost the depth of love that you first had for me." Si Lord may against sa atin. Si Lord nagtatampo sa atin kasi nakalimutan na natin yung first love natin. When was the last time na, Lord, kinikilig ako, excited ako, I don't know why, pero isa lang ang alam ko, it's my date with you. When was the last time you prepared that you're excited? Hindi dahil bago yung damit mo, hindi dahil nandun si crush mo, hindi dahil may something sa yung bago, but you're excited just to be in the presence of God. When was the last time? Because hindi tayo nandito dahil, Lord, okay na, may attendance na ako, nandito na ako sa church, and that's it. The Lord is asking, bakit nga ba? Why you're here? Why you're worshiping? Na sometimes, yung kung tumaas tayo ng kamay pag nag-worship, yan, Lord ha, tumaas na ako ng kamay, kumanta na nga ako Parang obligasyon pa ni Lord, no? O sige, Lord nag-worship ako, bless mo ako okay na yun. But sometimes, hindi natin naiintindihan bakit, para saan, ano yung importance, bakit ko to ginagawa. And right now, I pray na makuha natin to heart and soul na, Lord, whatever it is, ano man ang may experience mo ko, anong mangyari sa akin, I will always chase after your presence. Yung bang tipong, Lord, I can't live without you. Kaya right now, Lord, yung pagmamahal sa'yo, yung pag-honor sa presence mo, kahit mainit, saglit lang naman to, Lord. I just want to be in your presence. I believe everything na sinasacrifice natin, in-honor ng Lord. Kaya si Lord, ewan ko kung ano man yung bagay na ikinatatampo ng Lord sa atin right now, pero ang sabi niya, hindi mo na ako mahal katulad ng dati. I don't know kung paano yung obedience natin before, pero the Lord has this against us. Kamusta na nga ba tayo bilang anak niya? And sabi ng Lord, ng word ng Lord in Proverbs chapter 4 verse 5, get wisdom. Say it with me, wisdom. Now, get wisdom, get understanding. Do not forget my words or turn away from them.
So ito yung reminder ng Lord. Sabi ng Lord, get wisdom, get understanding. Paano ba tayo nagkakaroon ng wisdom? Kasi alam niyo po ba, knowledge, kapag ka naturo sa atin, sometimes ang thinking natin, ay, alam ko na yan, ganito yan eh. Di ba minsan kapag ka, halimbawa, ako, I'm a teacher by profession, halimbawa nagturo ko sa mga estudyante ko ng volleyball. Okay, guys? Guys talaga yun, no? Okay, class, ganito ang pagbavolleyball. Kukuha ka ng bola, tapos magaganon ka, isa-serve mo. Diba? Ang thinking natin, ang knowledge natin, okay, pag kumuha ko ng bola, ganito dapat. Pag ganun ko, serve na yon. Pero iba yung nangyayari kapag ka ikaw na yung sumubok. Tama ba? Hindi pala pagka sinabi ni teacher na pagka tinira ko yung bola, pasok agad, yun na yun, volleyball player na ako. No. Because when understanding comes, na hindi pala lahat lang ng narinig natin, na akala natin, knowledge na natin, maiintindihan lang pala natin yun, magkakaroon lang tayo ng understanding kapag na-experience mo. And you know what? The key is, for us na magkaroon ng wisdom is knowledge plus understanding equals wisdom. Alam mo kung bakit? Kasi we apply in our lives kung ano yung narinig nating knowledge. Kaya pala, minsan may naging tanong ako kay Pastor, sabi ko, Daddy, bakit ganun? May mga sitwasyon, may mga life cycle ako in life na paulit-ulit nangyayari. Sino dito yung minsan, ito na naman, same old story na naman. Bakit hindi ko na naman alam yung gagawin ko? Bakit parang mag-fail na naman ako? Sinong nakakaranas ng ganon? Parang, ay, lumang kwento, lumang tugtugin, alam ko na mangyayari nito. Ang bilis nating ang bilis nating mag-conclude. Pero minsan tinanong ko si Daddy, sabi ko, Daddy, bakit ganon? Bakit parang lagi na lang paulit-ulit yung nangyayari sa akin? Sabi niya lang, alam mo, nak, sometimes kaya paulit-ulit ang nangyayari sa buhay ng isang tao kasi yun yung bagay na hindi mo matutunan. Kaya baliwala pala lahat ng sasabihin sa atin, ituturo sa atin, itutulong sa atin ng pastors natin, ng leaders natin kung hindi rin natin i-apply. Parang ganito, halimbawa dito merong ano ba tawag dito? Hamba. Tagalog na Tagalog eh. No? Alam mo, may hamba or may maliit na pinto dyan. So pag dumaan ako, mauntog ako kasi hanggang dito ko lang. So kapag dumaan ulit ako at nauntog ako, ibig sabihin hindi ako natuto. And when we apply the knowledge, when we apply the understanding, alam ko na next time, pag dumaan ako dito, uy, kailangan kong bumaba. Para hindi ako ulit masaktan. That's when we get wisdom. Kasi baliwala pala lahat ng maririnig natin kung hindi natin i-apply lahat ng bagay na tinuturo sa atin. And sabi ng word ng Lord, get wisdom, get understanding, kasi lahat ng yun magiging guidance mo in this life. Kaya whatever it is, the knowledge, the wisdom, ano man yung mga bagay na pinapadaanan sa atin ng Lord, let's ask the Lord, Lord, what are you teaching me in this situation? Ano bang tinuturo mo sa akin? Kasi kailangan maging malinaw sa atin that, Lord, bakit ako nagwo-worship? Alam niyo po ba na everything that we're doing in the church is para sa'yo at para sa akin? Pag nagpe-pray tayo, para ba kay Lord yun? So sometimes ang prayer pa nga natin, Lord, pengi ako noon. Lord, pengi ng trabaho. Lord, pengi ng asawa. Lord, pengi ng... Alam mo yun? Ang dami nating hinihingi sa Lord na imbis na maging Panginoon siya, nagiging Panginoon siya ng buhay natin. And when we pray to God, ang akala natin, para kay Lord yun, pero in reality, para yun sa atin. What we're asking to God, Lord, protect me. Lord, I want provision. I want relationship. I want restoration. Kaya when we pray to the church, when we pray, hindi yun para sa Lord. It's for us. Kaya ang thinking natin, parang utang na loob ni Lord pag nag-pray tayo. Pero in reality, it's for us. Second thing, ang iniisip natin, pagka nagbabasa tayo ng Bible, pinahihirapan naman ako. Pero you know what? Reading the Bible, it's not for the benefit of those who write the Bible. Alam niyo kung bakit? Kasi tapos na sila eh.
Sino ang magbe-benefit kapag nagbasa tayo ng Bible? Tayo ulit. Kaya ng time na pinagbabasa ako ng Bible, kasi I grew up in the church. So sabi ko, hindi ako sanay magbasa ng Bible. Pwede pala yun. Lumaki ka sa church, hindi ka sanay magbasa ng Bible. Pero naniniwala ako, God provided the Bible hindi para isipin ni Lord, ano nga pala yung promise ko sa anak ko? Make sense? Hindi pinasulat ni Lord sa mga disciples, sa mga apostles ng Bible para lang maalala ni Lord kung anong pangako niya sa'yo. Ang beneficiary ng Bible, kapag binasa natin to para sa'yo at para sa akin, para araw-araw ng buhay natin, mabasa natin, He has a promise for you and for me. Kaya ang benefit pa rin, why we read the Bible, ang nagbe-benefit pa rin tayo. When we give, ang thinking natin, oh, ayan na Lord, nag-tithes and offering na ako, bless me, Lord. Yun pa rin. Pag nagbigay pa rin kay Lord, ako na naman. But you know, ano lang yung pwede nating mabigay sa Lord na hindi kayang pantayan ng kahit anong bagay na ginagawa natin para sa Lord? You ask me, ano is your worship to God? Hindi yan kayang pantayan ng tithes and offering mo. Your worship to God, di yan kayang pantayan ng 10 oras ng pananalangin mo. Our worship to God, hindi kayang pantayan kahit mabili mo lahat ng version ng Bible. It's only you can do the worship. Alam mo what's special thing about you? About me? The Lord created the angels to worship. Nagising sila, okay, worship natin si Lord sa ganitong stanza. Wala, all the days of their lives yun ang gagawin nila. Pero ang special sa iyo at sa akin, He has given us the privilege to choose to love and worship Him. Hindi ka niya pinilit. Tell the person next to you, hindi ka pinilit. Kaya sa church, napansin nyo, kapag ka sinabing mag-worship, di ka naman pinilit pag hindi tumaas ang kamay mo, ah. Pero why is it na para bang kawalan sa atin pag tumaas ang kamay natin sa Lord? Why is it na para bang kabawasan ng pagkatao natin na to say, I love you, Lord? Why it's so hard for us to give back, to give credit to God when from the very beginning, lahat naman ng meron tayo is galing sa Kanya. Kaya walang makakapantay sa worship mo. Kaya whenever we go to the church, excited tayo kasi alam natin, Lord, it's my date with you. It's my time na magpakitang gilas sa'yo. Kaya gabi pa lang nakaprepare ka na ano yung susuot mo. Bakit ka pumaporma? Bakit ka nag-aayos? Bakit ka maaga? Bakit ka excited? Kasi Lord, ito lang yung kaya kong ibalik sa lahat ng bagay na prinobide mo para sa... Kaya when we worship, huwag mong hayaan na patahimikin ka ng kaaway. Kasi that's the only weapon that we can use against the enemy. Kaya when the team says, praise the name of the Lord, shout. Huwag kang mahiya kasi may ginawa si Lord sa life mo. Hindi man kasing laki na mamamatay tao ka, drug lord ka, hindi man ganun yung mga pinanggalingan mo. Pero the very breath that you're breathing in is the manifestation that our God is good. Marami sa mga oras na to ngayon naghahabol ng hininga. Tayo mainit lang, kapatid. Pero alive and kicking at humihinga. That's our worship with the Lord. That's our worship with the Lord. Kaya yun yung pinagtatampo ng Lord. Why it's so hard, anak? Bakit? Yun lang yung hinihiling ko sa'yo. Yun lang. Kaya walang pilitan sa relasyon. Kaya hindi mo naging karelasyon yung karelasyon mo kaya sinabi mo, sige, itatali kita, ikakandado kita, I love you, ah. Dapat you love me too. Ano, Barney ka? Diba? Pag si Barney nakagay, love you, I love you, you love me. O, diba? Requirement na mahalin pabalik. Si Lord nga, hindi natin kayang mahalin, eh. Bakit yung ibang tao, you're requiring to love you? May una nang tumanggap at nagmahal sa iyo.
Huwag mong ipilit yung sarili mo sa iba. Pag ipipilit yung sarili sa iba, mga buhay na buhay tayo. But I want us to be reminded that our worship is from us to God. Ito lang yung natatanging galing sa atin papunta sa Lord. Kasi lahat ng meron tayo, He provide everything from day 1 to day 6. Ayan, lahat para sa iyo. And ito lang yung maibabalik natin sa Kanya. And I want us to be reminded na ang worship is more than a song. Alam nyo, kaya nating, alam mo yun, natutuwa ako sa mga taong naririnig ko na, ooh, I feel good. It's my national anthem, bo. May national anthem, may theme song kay Lord. Na tila ba pag hindi tinugtog ang salamat, no, I don't feel the worship. You know what? Worship is more than the song. It is in your heart. Ipakanta man ng good, good Father sa panahon na hindi good, you still praise His name. Kasi hindi ka nakabase sa kinakanta mo. Nakabase ka kasi kilala mo at alam mo kung sino siya sa buhay mo. Kaya wherever it is, ang sabi ng word ng Lord in Matthew chapter 22 verse 37 to 38, ito laging natin tong naririnig. Sabi niya, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Sabi ko, Lord, grabe. Love the Lord your God with your heart, with your soul, and with your mind. Mahirap na. Ang sabi pa ng Lord, with all. Kaya nang namatay at napako si Jesus sa cross, hindi kamay lang, hindi paalang, hindi lang nilagyan ng corona, minahal ka niya ng buong buo. Kaya ganun din ang re-request ng Lord, that love me with your all. Not love me when you're feeling good. Not love me when you felt accepted. Not love me kapag ka meron kang pera. Mahalin mo ko kapag ka okay ang pamilya mo. Mahalin mo ko kapag wala kang sakit. Ang sabi ng Lord, love the Lord your God with your all. All your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. Alam mo, lahat yan mahirap. Hindi siya madali. Pero hindi naman kasi ikaw lang ang gagawa niyan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mag-isa. Allow the Lord to journey with you in this process. Kasi you're not meant to journey this life alone. Every time that the Lord has given me a chance to stand, sometimes sa pagsunod natin, feeling natin mag-isa tayo. Feeling natin sumusunod na tayo. Feeling natin okay na tayo. Pero in reality, yun pa lang, love the Lord your God with all your heart. Yung katabi mo nga, hindi mo love. Biglang tumingin kay Kat. Right? Eh, ang sabi pa, after ng heart, soul. After pa ng soul with all your might, eh lahat ng laman ng mind ko, 11-11. Ay, nakapag-check out. Diba? Eh, ang sabi ng Lord, with your all. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko kaya to Pero that's when the time the Lord enters. Kasi alam niya na hindi madali. Kaya nga ang relationship is two-way. Hindi niya lang sinabi na, oh, mga anak, mahal niyo ko, sambahin niyo ko. Hindi. Ganun nakikipagrelasyon si Lord. And right now, binabasag natin ang spirit ng religion. Na tawang-tawa no? Alam niyo, natutuwa kasi talaga ako na every time, dati ganito din yung ano ko ganito yung attitude ko towards God. Lord, last chorus na ng worship. Pagdating mo, tataas kamay ka, para tila walang nangyari. Kaya yung usher, gulat na gulat, ay, may nakaupo na doon. Diba? Sabi, ay, parang kanina lang, wala pang tao dyan, Beating the red light, no? So, pag talagang taas na taas kamay pa, Lord, bless me. Lord, talagang sukdulan ang biyaya mo. Pero dumating late, no? Pero hindi ko naman pa sinasabi ng mga late. Pero what I want us to develop family, that we make it quality with the Lord.
Kasi when the Lord moves, hindi natin siya pwedeng i-rush. Parang sa date, di ba? Kapag may nakadate nyo, nung nakadate mo nga yung asawa mo noon, di ba? Pagka tingin na tingin ng relo, ano ba? Uwi na lang tayo. Ganun din with the Lord. Allow His timing to work in your life. It doesn't work that, Lord, okay, nag-worship na ako, bless my family, Lord, nag-pray na ako, you do this, It doesn't work that way. Kaya sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kaya it's not supposed to do it alone. We do it with God. And worship starts with God's love for us, not our love for God. Alam niyo, nagsisimula ang worship dahil una tayong minahal. Hindi dahil meron kang ipagpapasalamat sa Lord. Worship starts with God's love for us, not our love for God. Alam niyo kung bakit? Kapag kasi tayo nagmahal, pwede tayong pumalya. Gusto niyo magbigay ako ng example? Sabi niya, sample. Hindi ako sasayaw. Pero minsan, hindi mo na ko atin kasi may sakit ako. Hindi ko yun i-invalidate na may sakit, Pero sometimes, ang bilis natin ipagpalit yung presence ng Lord sa sitwasyon na meron tayo. Hindi mo na ako pupunta kasi may labahin ako. Hindi ako pupunta kasi hindi kami okay ng pamilya ko. Hindi ako pupunta kasi ganito yung sitwasyon. Hindi ako pupunta kasi big sale ngayon. I need to be there. Kailangan kong mag-mine. Hindi ako makakapunta ng life group, ate, kasi reunion namin But you know what, family? I-enhance natin that we are a presence lover. Kasi kung bakit protected ng family mo, kasi nasa presence ka. Kung bakit bine-bless yung family mo, kasi nasa presence ka. Kung bakit hanggang ngayon, yes, maybe wala tayong milyones, hindi tayo kumikita ng sobrang laki, pero sustainable. Hindi yun dahil magaling ka. Hindi yun dahil madiskarte ka, because God is working through your life. Kaya we need to stay in the presence. Tell the person next to you, stay in the presence. Kaya bakit tayo nakakapag-worship? Bakit in the middle of the storm natataas natin yung kamay natin? Kasi hindi tayo yung na-highlight si Lord. Kasi siya yung magaling, hindi tayo. Kasi He's the one moving in our lives, hindi tayo. Kasi kapag tayo yung dumiskarte, wasak. Kapag tayo, bala na si Batman. Pero pag si Lord, just give God 1 to 2 years. Yun talagang solid ka that Lord, take over. Alam ko malayo ang pagdadalan sa'yo ng Lord. Malayong malayo. Kaya sabi ko, Lord, grabe, it's a privilege to be loved by you. Bakit? Dati hindi ko ito naiintindihan Kasi siguro, actually, hindi dahil sa age I was ignorant. Hindi ko pinapahalagahan yung love na yun. Pero, dati nga, nire-recite ko pa ito Sino nakakalam ng John 3:16? Diba? Gas-gas na gas-gas. Pati sa school, pinaparecite ko to. Nagturo kasi ako ng theology sa college. Pinaparecite ko pa to. Pinapasama ko pa to sa quiz. Pero I didn't get the heart of this verse. Ang sabi ng word ng Lord, for God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave His one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in Him as a Savior shall not perish, but have eternal life. Hindi sinabi ng word ng Lord, then the world loved God. No. Unang nagmahal si Lord. Una tayong minahal ni Lord. Kaya if you're that person right now, you're a first-timer, congratulations, naniniwala ako. Kaya ka in-invite ng tao nag-invite sa'yo. He wants you to experience. They want you to experience that kind of love. Maybe right now, naguguluhan ka. Bakit?
Bakit may pagtaas ng kamay? Bakit sila ganito? Ang weird, hindi ko alam yung sinasabi nila. Bakit may mga ganun silang experience? I pray that God will move in your life right now. Maybe you're this kind of person na hindi ko pa na-experience yan. Never heard, never seen, but my prayer this day, that you encounter and you receive, you experience the love of God. Na pag tinamaan ka ng pag-ibig ng Lord, hindi pwedeng hindi magbabago yung puso na meron tayo. Kaya, whatever it is, God so loved the world. Kaya pwede bang i-declare natin that I am loved? With full of conviction, I am loved! Kaya if you don't see the love of God yet, it's okay. Congratulations, you're in the right place. Maybe may maririnig tayo tungkol sa church. Ang dami nating nakita, ang dami nating narinig. Maybe may na-experience ka. But I pray that the Lord will allow healing in your life. Kasi hindi yan ang disenyo ng Lord sa'yo. Because the Lord accepts every flaws, every damage, everything na pinanggalingan natin, He accepted it wholeheartedly. Kaya, whatever it is, it's okay. Kahit feeling natin, I don't deserve His kind of love, I don't deserve His forgiveness, makasalanan ako, nagiinom ako, nagbibisyo ako, chismosa ako, lalakero ako, babaero ako, whatsoever the title na binigay sa'yo ng mundo, the Lord says, I don't care. While you are still sinners, while we are still sinners, Christ died for us. Woo! Come on! Kaya yung mga bagay na sinasabi natin, I don't deserve this, ayoko munang mag-ministry, ayoko munang mag-one verse, I don't want to do this, I don't want to pray, hindi ko kaya yan. You are more than qualified. Because He said in His word, but God demonstrates His own love. While we were still sinners, Christ died for us. Sabi ko, Lord, wala na akong excuse. Lahat ng pangit sa buhay ko, lahat ng lahat ng intrimitida. Lahat ng kapangitan ng buhay ko, tinanggap mo. Kaya if you're that kind of person that you're feeling na hindi ako karapat-dapat ng pagmamahal na yan, buhay ang salita ng Lord. Kahit minsan nagkakamali ako, Dayan, yes, mahal ka ni Lord. That's the proof na hindi mo talaga kaya. Hindi talaga natin kaya. Pero kaya nating bumangon, kaya natin bumawi, kaya nating mag-bounce back because He loved you and me so dearly. Kaya bakit tayo may confident kumanta? Na sometimes ang thinking natin, hindi, mahili ako. Wala na yung heart ko sa Lord. I'm just practicing. Ayun nga yun yung binabasag natin sa mga oras na to, na wag ka lang masanay sa religion. Wag lang tayong masanay that every Sunday pagkatapos mag-worship tapos na pag-uwi, wala pa rin nagbago. Dahil pag tinamaan tayo ng pag-ibig ng Lord, hindi pwedeng hindi magbabago to. Kaya I'm praying that, Lord, ma-encounter namin daily yung pagmamahal mo. Kasi yun lang yung maglilid sa akin sa pagbabago. Yung matipong, Lord, nakakainis, nakakagalit. Because even the church people, we are not exempted to the pain. Church people is not exempted to the wounds. Kaya walang exemption dito pagka na-receive natin ang salvation ni Lord. It doesn't mean na hindi ka na masasaktan. Pero that's the proof that the Lord is the one who restores all those brokenness. Kaya excited ako. Ang thinking natin, Lord, kaya lang ako makakasayaw, kaya lang ako makakatalon kasi victorious ka sa life ko.
may breakthrough ako, nadala ko yung nanay ko sa church, ganito yung nangyari, nagka-business ako. Pero why we don't practice right now, even in the midst of our brokenness, we still choose to praise the name of the Lord. Even in the midst of pain, even in the midst of hardship, Lord, walang makakapigil sa akin kasi minahal mo ako. Kaya ngayon magpa-practice tayo. Kasi ang laging pinractice natin, yung galit. Ang pinractice natin, pagpaparinig. Lahat na, alam niyo ba, pag pumunta tayo sa social media, lahat makikita mo. Galit, inggit, selos, pagpaparinig kung kanino, yung mga asawang-asawa, mga jawang-jawa, lahat makikita mo. Pero I pray that this time, i-express natin lahat sa Lord physically, through your social media, because the world needs you. The world needs you. Alam niyo, kagabi, while I was meditating the word, may nagsend sa GC namin. Dapat di ko na panonoodin kasi minsan yung, hindi nakakabuti, no? Pagka pinanood mo. Ewan ko kung napanood niyo yun, but it broke my heart na gano'n na lang kabilis itapon yung life. The world is so much hurting. The world is so much toxic. And I'm praying na lahat tayo makareceive ng healing sa presence ng Lord. Yung bang tipong pagka nakita ng mga tao, even your Facebook, they will be blessed through you. Kasi sobra kang expressive, sobrang compassionate ka, how you love God. Kaya, your life is a blessing. Kaya, let's think first before we post, hindi lang dahil for the cyberbullying. But let's think that, Lord, eto ba pag pinost ko, mag-glorify ka. Lord, if this one pinost ko, may marerestore ka yung pagmamahal sa'yo. Lord, this one, pag shinare ko ba to, mabibigyan ka ba ng glory? Kaya I'm enjoying the process na kahit anak pala ng pastor, nasasaktan. Kahit pala leader ka na, nasasaktan. Kahit pala pastor, nasasaktan. Mukha lang kaming mukha lang hindi nasasaktan yung mga magulang ko. Kasi minsan parang ang thinking, nagkakaproblema kaya ang mga pastor? Yes. Madami po. Pero, malinaw lang na minahal tayo ng Lord. If you stay in God's presence, He will restore all those brokenness in you. Amen. Kaya meron lang akong five na gustong iwan sa ating lahat as we pursue the presence of God. As we come running into the presence of God. Worship is our love expression to Him. Number 1, love is given. Tulad nga ng sinabi ko kanina, bago pa tayo magmahal, minahal na tayo. Sarap na, no? Kaya ka pala natutong magmahal kasi minahal ka. Yan, sometimes ang thinking natin ng pagmamahal, makikita natin sa Facebook, makikita natin sa jowa, pag nag-asawa tayo, but in reality, hindi laging okay kayo ng asawa mo. In reality, hindi kayo okay lagi ng kaibigan mo. In reality, masasaktan at masasaktan kapag nagmamahal. Pero the Lord Himself shows us kung paano magmahal. He said in His Word, in Deuteronomy chapter 30 verse 6, the Lord your God will take away the sin from your heart and from the heart of your children. Sino dito excited? The Lord will give you a new heart. Alam nyo, what excites me? Hindi lang yung puso ko yung babaguhin ni Lord, pati yung puso ng next generation ko. Kaya whatever it is you're holding right now in your heart, when we surrender it to God, Lord, alam ko hindi lang ako, pati susunod na saling lahi, mababago ang puso. And then sabi, you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul so you may live.
Kaya Lord, give me a new heart. Palitan mo yung pusong bato. Palitan mo yung pusong wasak. Palitan mo yung damaged heart. Palitan mo ng new one. Kaya love is given. Only those who want a new heart na nagmumula sa Lord. Kasi ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has come, the old has gone, and the new has come. Kaya lahat ng nakaraan, papalitan ng Lord ng bago. Yun ang nakakatuwa na sometimes ang thinking natin, inalis sa akin, bakit? Ito na yung bread and butter ko. Nandito na lahat. Everything was provided. Pero may mas maganda palang ipapalit si Lord para sa'yo. Maybe dito ka nagsisettle. Okay na ako. Ito na yung best para sa akin. Pero ang gusto ng Lord, hey, meron dito hindi ganong sobrang kalaki pero nasa presence kita. That sometimes yung hinohold natin, yung pinangahawakan natin is keeping us away from the presence of God. Kaya minsan may inaalis si Lord. Kasi gusto niya na makita natin, maintindihan natin na ang nag-i-stay lang si Lord. He is the God who stays. That's why we're singing it. That's why we're declaring it that you're the God who stays. Na Lord, maranasan ko. I want a new heart. I want a new heart in your presence. And number 2, dahil nga bibigyan tayo ng Lord ng bagong puso, no? Let's be careful of what we speak. One of my devotions this week, yun ang nire-remind sa akin ng Lord, be careful of what you speak. Because when we declare, it brings life. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng bagong puso para hindi ko ano-ano yung nadedeclare ko. Alam niyo ba, one thing na nadeclare ko before, sabi ko, ayoko magmana. Hindi ako magiging pastor. But you know what? When the Lord changes your heart, it changes everything. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang takasan, hindi ko kayang suklian ng no yung bagay na ginagawa mo sa buhay ko. Kaya whatever it is na akala mo, hindi ko kaya mag-cell group, hindi ko kayang mag-reach out, hindi ko kayang patawarin yung magulang ko. When the Lord gives you a new heart, yung lahat ng hindi natin kaya, makakayanan. Kasi He's giving us a new heart. He's giving us a new heart. And second thing, hindi lang love is given, love grows. Love grows. Tell the person next to you, love grows. Alam ko po, hindi masyado pa pong maaga para sa February. Pero, we have only few Sundays left para matapos ang 2023. November 12, 2023, hindi na siya babalik. Kanina, yung 6 a.m., di mo na siya mababalikan. Ay, time first. Pause muna. Babalikan ko muna. No. But my prayer is, hindi lang natin basta matapos ang 2023 na binigyan niya tayo ng bagong puso. Matutunan din natin na lumago tayo sa pagmamahal ng Lord. Hindi lang tayo basta binigyan ng bagong puso. Ang prayer ko, habang tumatagal tayo sa Lord, lalong nag-aapoy yung puso natin. Mas tumitindi tayo magmahal, mas tumitindi tayo mag-unawa, mas tumitindi tayo mag-reach out kasi His love grows. And let this be our prayer this morning. Philippians chapter 1 verse 9, I pray that your love will overflow. Say it with me, overflow. More and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. Kaya pala, yung mga bagay na hindi ko maintindihan, kaya pala yung mga sitwasyon na hindi ko ma-overcome, I need to stay in the presence of God so that I can experience growth and maturity. So I can experience healing. So that I can experience breakthrough.
Kaya allow the love of the Lord grows in your life. Pero alam niyo, merong matinding reminder din ng Lord. Because the number 3, love leaks. Hindi ka lang niya binigyan ng bagong puso. Hindi lang kanya binigyan ng pagmamahal na lumalago. Pero darating ang time, yung pagmamahal naglilik. Sino dito yung naka-experience na nag-iipon ka sa poso, tapos yung timba may butas? Yung pagod ka na, tapos tumutulo lang yung iniigib mo. Diba parang you're accepting all the effort, pagod ka na, you're giving your time and everything, tapos tumatapon lang. And sometimes in our obedience and in love of the Lord, in our heart for the Lord, sometimes ganun yung nangyayari. Na may naglilik. Minsan ba dumating sa time na you're so on fire with the Lord? Yes, Lord, I will do this. Yes, Lord, excited ako pag uwi ko. I would be a blessing to my family. Tapos hindi pa natatapos yung Sunday, parang wala na. Experience ba yun? Natatawa nga ako kaninang morning. Sabi ko, like, yung bang you're so on fire, Monday pa lang, or pag-uwi mo pa lang galing ng church, ang dialogue mo na, ano ba naman kay mga anak, dinirimonyo ako. O diba? Huwag niyo akong dinirimonyo ba? Diba? Sometimes ganun agad yung dialogue natin because the love leaks. E minsan talaga, ang target ng kaaway is your heart to leak. The arrows of the enemy, because the enemy wants to steal, kill, and destroy your joy, your fire, your family. He wants to steal your future. He wants to steal your family. He wants to steal your relationship. Kaya whatever it is that the Lord has entrusted, maging maingat tayo, baka may naglilik. The Lord is filling us up every devotion. The Lord is filling us up every Sunday. The Lord is filling us up every trainings, every cell group. Tapos pagdating mo sa bahay, feel empty ka pa rin. Kasi may butas. May naglilik, may tumatagas. Hindi nag-overflow. May problema. Hindi ko alam kung ganyan ang sitwasyon ng puso natin ngayon. But I pray that this number 4, mapahalagahan natin. Because our love needs protection. Do you believe it? Kailangan ng protection ng pagmamahal natin. Every time na may leak, every time na merong tumatagas, run to His presence. Every time na nasasaktan tayo, run into His presence. Every time na may rejection, run into His presence. Lord, may naglilik. Lord, nasasaktan ako. Alam niyo po ba, we're so prone of the pain. Hindi dahil lumapit tayo sa presence ng Lord, nakapag-encounter na ako, nakapag-life class na ako, that's okay. Hindi doon natatapos ang lahat. Hindi pagkatapos ikasal ni pastor, okay, sige, you may kiss the bride at mabuhay kayo happily ever after, hindi na kayo nag-away. Hindi yun totoo. Because relationship doesn't work that way. Titirahin emotionally, physically, relationally, finances natin, titirahin. But when the Lord is protecting our love, kahit anong tangka ng kaaway na mag-leak sa pagmamahal mo sa Lord, you won't be affected. Kasi you are covered. You are covered. Tell the person next to you, be covered in His presence. Sabi ng word ng Lord in 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. Woo! Are you excited with that? The Lord is so faithful. He will strengthen you and He will guard you. Whatever it is leaking in your life right now, relationship is fading away. Your family is fading away. Your finances is fading away. His love protects. Kaya yung feeling mo, ate, ang hirap mag-disciple. Parang tinutulungan ko naman sila, pero bakit ganun pa rin? Allow yourself to be protected in the presence of God. Darating ang time, relationship mo with your leader. Darating ang time, ite-test.
Darating ang time masasaktan ka, darating ang time ma-offend ka. But I pray that you'll be protected with the love that comes from the Lord. Because He is so faithful. He is so faithful. And ito yung confidence natin. Meron po kasing inside joke sa home office. Kapag kami mga sitwasyon, laging banat, emosyon mo lang yan. But I want to tell you this morning that let your feelings, let your emotion follow your faith. Did you hear it, mga kapatid? Let your feelings, let your emotion follow your faith. Let your faith be bigger than your emotion. Let your purpose be bigger than your feelings. It's more than a feeling why we're worshiping God. It's more than a feeling why we come to the church. You're hurting. Hindi ka pa pupunta sa presence. Kapatid, wag na wag. Wag na wag. Let's run. Let's chase. Maging hiding place natin ang presence ng Lord. And allow His protection, allow His healing happen inside His covering. Inside His covering. Kaya sabi ko, Lord, kaya palang ma-overcome. Kasi kung ako lang, ang hirap magpatawad. Kung ako lang, Lord, ayoko na. Yung bang tipong magbibilang ka, Lord, isang-isa na lang tong ano ko. Tong co-leader ko na to, ha? Lord, isang-isa na lang tong, ano mga, alam mo yun? Isang-isa na lang tong kapitbahay ko na to. Isang-isa na lang tong anak kong to. Alam mo yun, kung magbibilang tayo ng emosyon, hindi mauubos ang emosyon mo. Kaya laging banat, emosyon mo yan eh. I don't want to invalidate our feelings. It's good, it's from God. Kaya lang pag hindi natin natutunang i-handle yung emosyon natin na may pananampalatayang nanggagaling sa Lord, kakainin ka ng emosyon mo. Kakainin ka ng overthinking mo, kakainin ka ng anxiety, kakainin ka ng depression, kakainin ka ng negative thoughts. But allow your faith be bigger than our feelings. Let our feelings follow the faith that we have. Nasaktan ako, hindi. Mas matindi akong magmahal. Kasi yun ang tinuro ng pagmamahal ng Panginoon ko. Na-reject ako, I can stand still kasi mahal ako, tinanggap ako. Hindi siya nangyayari overnight. And I don't want you to force yourself. Pero ang gusto ko lang sabihin sa ating lahat, na we can do it with the help of God. Kaya nga sabi ng Lord, love the Lord your God with your all eh. With your all, with all your topak, with all your sumpong, with all your galit, with everything. Let's love the Lord our God. Kasi hindi natin kaya on our own. He can do it in our lives. And lastly, love never fails because God is love. Love never fails because God is love. Why we can express our worship to God? Because He never fails. He never fails. Maybe right now, hindi pa yan yung nakikita mong promise ng Lord. Just stay still. He has a promise to fulfill in your life. Alam nyo, kapag ka-anak, iba yung confidence sa magulang. Yung bang tipong kahit hindi nila kayang ibigay, basta alam nila na tatay nila, nanay nila, matindi yung confidence nila na kaya nila tong ibigay, anak nila ako eh. Ganun po kasi ako sa tatay ko eh. Tsaka sa nanay ko. Kasi alam ko na sagot nila ako. What more na kapag ginalingan natin na pagiging anak ni Lord, He will shower all the blessing, all the favor, all the anointing, all the provision in your life and in your next generation kasi He never fails.
I want to read this to you. Kasi sabi ko, Lord, napaka-sweet mo. Ano nga ba yung hindi ko kayang gawin? Ang gusto mo lang naman, Lord, ibalik ko sa iyo yung honor. Ibalik ko sa iyo yung worship. Hindi man ako kumanta. Paano yun, Dayan? Hindi naman ako kumakanta. Okay lang yan. Hindi naman kasi tumitingin si Lord sa tono. Tumitingin si Lord sa puso. Because He said in 1 Corinthians chapter 13, verse 6 to the following, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres, and love never fails. Lord, help me to love when I don't feel to protect this person. Help me to trust kapag hindi ko kayang magtiwala ulit. Lord, help me persevere kapag hindi ko na kaya. Kasi yung love na yun yung nanggagaling sa Lord eh. Kaya hindi natin to kaya ng tayo lang. Kasi we are delighted. Mas gusto natin na nasa trouble. Mas gusto natin na nasa pangit na atmosphere. Pero yung disenyo sa'yo ng Lord, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Kaya sabi ko, Lord, thank you for this kind of love. Na bakit ako paulit-ulit na babalik sa presence mo? Kasi ikaw yung God na never nag-fail. Maybe I don't feel it that He is a great God right now. Maybe I don't feel it that He is a miracle-working God. But hey, He is true to His promises. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos sa'yo at sa akin. And maybe you're that kind of person. Hindi ko pa naiintindihan yan. Hindi ko pa naririnig. You're a first-timer. Ang feeling mo, masyado kang makasalanan. Masyado tayong makasalanan. I myself, anak na ko ng pastor. There will be times that I will fail, God. There will be times na mapapalungkot ko siya. There are times na I fail. Pero why I have this confidence? Sabi ko, Lord, I'm not deserving to share this. Pero bakit tayo makakatayo? Bakit tayo makakapag-lead ng cell despite of all those trials? Kasi He protects. He trusts na kaya mo. Alam niya na kaya ng anak niya. Kaya right now, as we stand in the presence of God, alalahanin lang natin that He is a great God. He is a great God. Let's stand in the presence of God. Na Lord, ang mahabol ko all the days of my life, yung presence na nagmumula sa iyo. At this time, my obedience to you, Lord, walang sitwasyon, walang emosyon na pwedeng magpalayo sa akin sa presensya mo. That even in the middle of the trials, even in the middle of testing, matagpuan mo po ako sa presensya mo lang. Sa presensya mo lang. Even in my winning, even on my hardest times, Lord, I want to be in your presence. I want to be preserved in your presence. I want to be preserved in your presence. And as we worship God, this song is one of my favorite. Na pag dineclare natin na, Panginoon ko, mahal kita, we mean it. We mean it. Na all the days of my life, Lord, you've been so good. You've been so great. Na walang hanggan ng biyaya mo sa buhay ko. At this time, let's just serenade God. Haranahin natin si Lord. The Lord ngayon mas malinaw sa akin why I worship. Because this is what I can give back sa'yo. This is what I can give back sa lahat ng bagay na ginawa mo sa akin. Come on, express our love to God wherever you are.
hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, Ika'y mabuti. ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, Ika'y mabuti. ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ako'y nabihag. O Diyos, ako ay binihag ng kabutihan mo. O Diyos, ako ay binihag ng kabutihan mo. Buong buhay ko, sinaalay ko, ako'y iyong-iyo. O Diyos, ako ay binihag ng kabutihan mo. O Diyos, ako ay binihag ng kabutihan mo. O Diyos, ako ay binihag ng kabutihan mo. Sinusuko ko buong buhay ko, ako'y iyong-iyo. O Diyos, ako ay binihag ng kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, Amen. ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Family, if you're that kind of person who has leaking in your heart right now, can you just raise your hand? Just in act of faith that, Lord, ako yun. We don't need to be perfect in the church. But allow the Lord restores your heart. Allow the Lord to do the healing. Allow His timing. Trust His process. Lord, whatever leaking in our hearts right now, the reason why hindi kami makalapit sa presence mo, maybe there's lacking in our lives, we have shortcomings. Lord,
Give us a new heart. We want a new heart that comes from you. So that may your love overflows every day of our lives. So that we could chase after your presence. Help us, Lord, to trust even we don't see it. Help us, Lord, to trust even though we don't feel it, Lord. Help us to see yun sa mga times na hindi namin makita kung ano ang plano mo para sa amin. Kaya Lord, we're praying and declaring healing upon healing, Lord. Restorations, Lord God. This is our covenant with you, Lord. Walang sitwasyon ng buhay namin na makakapagpalayo sa presensya mo. May we always choose to love you all the days of our lives. May we choose to love your presence all the days of our lives, Lord. We surrender everything to you, God. Continue to give us a new heart, a growing love that comes from you. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen.